topic natin ngayong araw na ito ay kung paano pababain ang inyong triglyceride at cholesterol. Pero ipapaliwanag ko muna ano itong mga nakikita natin sa resulta ng blood test natin. Pag sinabing cholesterol, fatty substance. So, pag sinabing fat, taba o sebo na kailangan sa paggawa ng selula. So, para mabuo ang inyong mga cells, kailangan nyo rin ng cholesterol. So, may kabutihan din po ang cholesterol. Ano naman ang triglyceride? Ang triglyceride ay isang klase ng taba o ng fats na iniipon para sa energy ng inyong selula. So, ginagamit yan para magkaroon ng energy. Tandaan po natin cholesterol, paggawa ng selula, triglyceride para sa energy ng selula. Ano ngayon yung nakikita nating resulta na VLDL. So, meron kayong makikitang ganong mga letra. Ang VLDL, ito ay ginagawa ng atay o ginagawa sa atay para dalahin ang triglyceride o yung energy sa buong katawan. So, dun sa VLDL result natin, 70% nun, triglyceride. So, ito po, VLDL. Ito yung sinasabi nating letra. Karamihan, all 70% nun ay nagtataglay ng triglyceride yan. 70% laman triglyceride. Dinadala mula sa liver, papunta dun sa inyong taba para sa energy ng selula. Halimbawa, napadami ang kinain mong carbohydrates at matatamis kesa dun sa kailangan mong energy o kailangan mong gamitin. Natural, tataas yung resulta o level ng triglyceride at VLDL sa iyong dugo. Kaya pag blood test mo, mataas yung VLDL. Pag mataas ang triglyceride, ay dadami yung plaque. Mamaya papakita natin anong itsura ng plaque o yung dumidikit doon sa inyong mga ugat. Ito yung kumakapal doon sa inyong artery o ugat, kaya tataas ang risk ng pagkakaroon ng sakit sa puso o stroke. Nakikita din nila na yung mataas ang triglyceride ay yung mga tao din na may metabolic syndrome at saka yung may fatty liver o non-alcoholic fatty liver disease. Yung metabolic syndrome, sabihin may kasamang high blood, diabetes, may katabaan, tapos mataas yung resulta ng kanilang blood test. Ano naman ang LDL? Isa din yan sa mga letrang nakikita nyo. Ito yung tinatawag na bad cholesterol. Ito ay nagtataglay ng 26% ng cholesterol. Tapos meron din yung trigly, meron din siyang protina at iba pang fat. Ang LDL ay nagdadala ng cholesterol sa buong katawan. So pag madaming cholesterol, mataas ang resulta ng blood test mo ng LDL level na dahilan ng pagdami din ng plaque sa ugat o tinatawag na atherosclerosis. Papaliwanag natin mamaya diyan. So kakapal, kikipot yung ugat mo, so tumataas din yung risk ng pagkakaroon ng sakit sa puso at stroke. Ngayon, ito pa, yung mga binanggit natin, VLDL, maraming triglyceride, galing sa inyong atay. LDL, ang laman, cholesterol. Meron din tayo mamaya ito. HDL, ito naman, good cholesterol to. Ano ang HDL? So, pag sinabing LDL, bad siya. Para siyang, isipin nyo, para hindi kayo malito. Alin ba ang bad? Alin ang good? So, yung LDL, siya yung lechon de leche. Bad. Yung HDL, siya yung good. Mabuting cholesterol. Siya yung magtatanggal o magbababa ng cholesterol sa inyong blood. Kaya gusto natin, mas madaming HDL, mas konting LDL. Ganon, para mabilis matandaan. Ito ang itsura nila. Ito yung bad. Ito yung good. Ito yung maraming triglyceride. Ayaw nating tumaas ang triglyceride at cholesterol. Gusto natin mababa ang resulta niyan. Ano yung sinasabi nating plaque? Ito, dumidikit sila, umakapal. Ito yung butas ng inyong artery. So, kumikipot. At pag kumipot yan, hindi makakadaan yung mga dugo. So, yun, nagkakaroon ng sakit sa puso at stroke. Ayaw nating mangyari yan. Yung kanina na nabanggit ko, yung atherosclerosis, dumidikit yun, yung
yung fat nandun sa dingding ng inyong artery o ng inyong ugat. Tapos kakapal. Kasi bakit? Mataas yung LDL tsaka VLDL. So ayaw nating mangyari yan. Yung HDL na sinabi ko kanina, yung good cholesterol, so dinadala niya yung sobrang cholesterol sa atay para alisin sa katawan at hindi pumunta sa ugat. So pag nagpa-blood test tayo, yung mga nabanggit ko, HDL, LDL, triglyceride, total cholesterol, yan yung mga titignan nyo sa resulta ng inyong blood test. Bago pala ang lahat, bakit may mga tao mataas ang cholesterol? Yan, kaya sabi ko, titignan natin LDL, HDL, trigly. Nakita nila, isa sa dalawang babae, mataas daw ang cholesterol. Tapos, ang gusto natin, by age 20 yung ating mga anak, magpa-blood test na. Kasi, nakita nila, sa edad 20, 22%, tumataas na yung mga resultang sinabi ko. Pagdating ng 30 anyos, 38% na, mataas ang result. Pagdating natin ng 40s, 50% ng population, tumataas na yung level ng cholesterol nila. At edad 50, 62%. So, makikita natin, talagang tumataas ang resulta ng ating blood test. So, mamaya, babalikan natin to. Ano ba yung high, borderline, at yung gusto nating maging level. Bakit nagkakaroon ng mataas na cholesterol? Ayan na, dumikit. Nakita nila, yun daw kinakain, hindi pinipili kasi may high blood din or diabetes, namamana. Nakikita din nila ma-increase yung risk sa stroke at heart disease. Ito yung mga dahilan, gaya nito. Hindi siya nag-exercise, tumaba na, kain pa ng kain ng matatamis. Yan, bakit mataas ang cholesterol natin? Kasi matataba, madami yung kinain na karne, yung mga high fat na pagkain, mga gatas, ice cream, yung mga full cream, ibig sabihin trans fat, papaliwanag natin saan nakukuha yan, at yung processed food. Sa mga lalaki na more than 40 inches yung sukat ng kanilang tiyan, yan, nakita nila mataas din yung cholesterol. So ang cut-off natin 40 inches sa lalaki, 35 inches naman yung sukat ng baywang sa mga babae. So, ibig sabihin, di ba, pag malaki yung sukat ng ating baywang, ibig sabihin, malakas tayo kumain, may katabaan tayo. Masakit pong pakinggan na mataba tayo. Pero doon naman makikita kung payat o mataba, di ba? Doon sa sukat ng ating baywang. So, anong healthier? Dapat sa kalalakihan, 40 inches and below. Yun ang goal natin. Sa kababaihan, 35 inches and below sana ang sukat ng ating baywang. Tapos ito nga, sinabi natin, tumataas ang cholesterol pag walang galaw o walang exercise. Nakita rin nila yung mga nagsisigarilyo, mababa yung good cholesterol nila. Yung sinabi ko kanina, good cholesterol, HDL. At pag huminto sila ng paninigarilyo, pwede naman daw tumaas yung kanilang HDL. Nakita rin nila yung mga stress, tumataas ang cholesterol kasi mas madaming kinakain. Diba? Pag stress ka, hindi ka nag-exercise, di ka lumalabas, tapos yung iba nalululong sa bisyo tulad ng sigarilyo. At namamana. Yun yung mga dahilan kanina. Namamana din. So, ano yung mga gagawin para maibaba ang ating cholesterol? Sabi ko nga, piliin ang kakainin. Iwas sa karne, baboy, chicken balat, chicharon. Iwas din sa mga processed meats. Kasi, di ba napansin nyo, yung processed meats para maging masarap, tsaka malambot, maraming taba na ilalagay doon habang pinaprocess nila. Tulad ng mga hotdog. Kaya pag pinakain nyo sa anak nyo, alam nyo high fat yung mga hotdog, pepperoni, corned beef, kahit yung siomay natin, nilalagyan ng maraming taba. So, tignan nyo muna kung ginawa nyo yung siomay, kung homemade, edi kontian nyo yung taba. Pero yung mga binibili, kaya siya malambot, maraming fat. Tapos, iwas din dun sa mga gatas o produkto ng gatas na full cream, kaya nga sila malasa eh. Iwas sa full cream, cream cheese, yung mga whole milk, butter. Kung magluluto, wag na hong butter. Ipapaliwanag natin ano yung mga pampalit. Yung mga pritong pagkain, mataas din sa cholesterol. Fast food, kasi lahat yon almost prito. Yung mga nabibili nating cakes, cupcake, maraming trans fats yon. Tapos ilalagyan nga rin ng mga butter. Mas gusto natin nag-exercise. Sana 30 minutes a day, kahit lakad-lakad, trabahong bahay, gardening, malaking exercise na
Pwede rin kung hindi nyo kaya 30 minutes sunod-sunod, pwede 10 minutes sa umaga, 10 minutes sa tanghali, 10 minutes sa hapon, para lang maka 30 minutes a day. Tamang timbang gusto natin, tamang timbang o yung sinabi kong waistline, tamang sukat ng waistline. Iwas din doon sa mga natatagong matatamis. Kasi marami doon sa mga inumin natin, may natatagong matamis, hindi lang natin alam, tulad ng mga soft drinks, milk tea, fruit juices. Tignan nyo kung sobrang tamis kasi ang sobrang asukal ay nagiging triglyceride. Damihan ng fiber. So yun, nakikita yun sa mga. So ito, iwas din sa alcohol kasi ang alcohol mataas sa calorie, mataas pa sa asukal. Tapos sinabi ko nga, 'di ba? Iwasan yung paninigarilyo kasi bumababa yung inyong HDL level. Ano yung mga panglaban sa high cholesterol at high triglyceride? Palitan natin, damihan ang fiber. Nakikita to sa lahat ng gulay at prutas. At sa whole grains, kasama na ang oatmeal. Yan. So, palitan natin ng imbis na baboy, baka, manok, pwede oatmeal, kakainin beans, nuts, yung mga buto-buto natin kasi masustansya ang nut. Tapos, imbis na karne, gawin na nating isda at damihan ang berdeng gulay o iba't ibang kulay ng gulay at prutas. Gusto natin green, red, orange, violet na mga gulay. Ito, paano pabababain ang cholesterol? Ito ang matataba, karne, processed foods, yung ibang shellfish din. Palitan natin ng isda o kaya yung kung manok, kung kaya tanggalin o wag na kayong manghinayang doon sa balat, pwede rin palitan natin ng mga munggo, bean, tapos yung mga soya, tokwa, tofu, maganda yan. Imbis na bacon at butter o margarine, palitan natin ng olive oil or coconut oil. Imbis na whole milk, gawin natin non-fat or low-fat. Pwede rin ng soy or almond milk kasi maganda nga yung isoflavones nito mga soy milk. Imbis na magkeso, avocado o tokwa na lang. Yung mga nabibili nating mga matatamis na sa tindahan, palitan natin ng mga whole grains na mga kakainin. Masarap ang milk chocolate pero kung pwede, nuts and dried fruits na lang. Yung healthier. Paano pabababain ang triglyceride? Marami sa atin triglyceride din na mataas. Usually pag mataas, mga cholesterol, mataas din ang triglyceride. Pinaliwanag ko kasi di ba nandun yun sa loob ng cholesterol. Look up, tignan nyo anong kinakain nyo. Piliin nyo. Napakita natin yung mga example. Huwag gaanong matatamis. So, tignan nyo yung mga natatagong tamis. Kaya, sugar detective kayo. Damihan ng fiber, lahat ng gulay, prutas, tamang fats, yung mga nut. Palitan ng isda, imbis na karne. Merong mga ilang pwedeng inumin, yung mga omega-3. Iwas sa alcohol kasi high calorie yon. Tubig na lang inumin, imbis yung matatamis na inumin kasi tataas din yung triglyceride nyo. Tamang timbang, 30 minutes of exercise, magpapa-blood test. Importante, sabi ko sana by age 20, magpa-blood test na tayo. Kahit umpisa na natin kasi tataas na eh. Yung iba nabibigyan ng mga prescription, yung mga tinatawag nating statin, pero baguhin nyo muna yung lifestyle ninyo bago magsimulang uminom ng gamot. Statin po ang mga tawag doon. Yung atorvastatin, rosuvastatin, yung ending statin. Binibigay po yan ng doktor, so tanungin nyo sa inyong doktor. Sa general rule, mas maganda talaga prutas, gulay, beans, yung mga whole grains. Tapos yung mga tokwa, tofu, taho, maganda ho lahat yan. Ano ba yung gusto nating, alam ko mahirap ng mga numbers eh. Ito na lang, yung gusto natin na cholesterol natin below 200. Ngayon ko nasa 200 at hanggang 239, borderline na. So, yung mga tinuro natin na pagpili ng pagkain, lifestyle, yung pag-exercise, lahat ng binanggit natin. At pag 240 and above, high na po yun, napakataas na nun. Nag-i-increase na yung risk nyo ng sakit sa puso at saka ng stroke. Ito pa po yung mga iba natin. Pag LDL, gusto natin konti lang, kaya gusto natin less than 130. Pero yung good cholesterol, gusto natin madami, kaya gusto natin 50 and above. So, triglyceride, gusto natin konti, kaya less than 200. Yan yung mga gusto nating numero na makikita nyo yan doon sa tabi ng resulta nyo. Meron namang normal value para matandaan ninyo. So, yun yung sana po mapababa natin ang ating triglyceride at cholesterol. Salamat po.